Hello, good morning. I am Coach Gerald at sa video ito tuturuan kita paano ka mag-buy ng Polygon Matic token or paano yung proseso para magkaroon ka ng Polygon Matic token gamit itong Binance. Pero bago ang lahat, intro muna tayo mga kapartners. Okay, dito kay Binance, meron ka makikita dito sa baba, meron ditong home, markets, trades, futures, at saka wallet. So, itong wallet, ito yung i-click mo. Ka-click mo, tapos ma-open mo yan, meron ka makikita sa taas, meron diyang overview, merong spot, funding, earn, futures, at saka margin. So, itong funding, ito yung i-click mo. Dito sa funding, meron ditong P2P. So, ito yung i-click mo, partner. Ayan, click mo yan. Yung una mong gagawin dito, partner, bibili ka muna ng USDT. Ayan, i-click mo itong USDT. Tapos, piliin mo lang itong USDT. Ayan, meron diyang nakalagay, select coin. So, itong USDT po yung i-click mo. Pagkatapos, i-click mo itong amount, partner. Halimbawa, bibili ka ng worth 500 pesos. Ayan. Click mo lang yung amount, confirm. Tapos, next step, click mo itong payment. Dito sa payment methods, partner, pwede ka mamili dito. Pwede bank transfer, Banco de Oro, BPI, Maya, GCash, Union Bank, Asia United Bank. So dito, pwede ka mamili, no? Pwede din coins.ph. Pero make sure na yung Binance account mo, kailangan naka-verified siya, partner, no? Verified na siya. Tapos naman dito, GCash yung pipiliin natin. Okay? So click mo lang yung GCash, confirm. Tapos dito, meron ka nang makikita na mga seller. Meron diyang mga prices nila. Halimbawa, dito sa itaas, itong Umijin, 58.37 pesos yung USDT bawat isa. Okay? So, pwede tayo dyan sa kanya bibili. Kasi, since siya po yung pinaka mababa yung price. Ayan, click mo lang yan, buy. Tapos dito, halimbawa, lagay natin 500. Since 500 yung presentation natin ngayon, pwede din 700. Depende yan sa iyo, partner, no? Pero sa ngayon, papakita ko muna sa iyo kung halimbawa 500 yung bibilhin mo. Okay? So yan, type mo lang 500 tapos click mo lang itong buy USDT. Itong green na button na ito. Click mo lang itong buy USDT. Ayan, partner, nakalagay dyan order created. Okay, yung una mong gagawin dito kapag andito ka na sa step na ito, i-click mo itong message na icon, partner. Okay? Click mo yan. Tapos kailangan dito, partner, make sure mo na yung seller ay online siya. Okay? So dito sa message, pwede ka po mag-message dito ng hi, online ka ba? Or depende yan sa iyo, partner, no? Kung ano yung gusto mo i-message sa kanya. Basta make sure na online po yung seller. Okay? Kasi kapag ang nangyari dito, halimbawa, nakasend ka na ng payment, tapos offline pala yung seller, o di kaya nakatulog siya, naku, ang mangyayari dyan, sayang po yung binayad mo, kasi pwede po siyang, ang mangyayari, hindi niya i-release yung coin, or di kaya pwede po magkaroon ng delay lalo na kung needed mo na yung coin. Okay, so make sure po na online si seller. Okay, kapag nag-reply na si seller, yung next naman na gagawin mo, partner, i-click mo itong view payment details. Okay, click mo ito, tapos ang mangyayari, ito po yung lalabas. Makikita mo itong payment info ni seller. So, i-click mo lang itong mobile number niya para makopy. Ito yung button. Ayan, click mo yung button para makopy mo. Ayan. Tapos open mo yung GCash mo, tapos mag-send ka ng payment sa kanya. Okay? Pag nakasend ka na ng payment sa kanya, partner, make sure mo lang na ma-screenshot mo, okay, yung resibo. Kasi yung resibo na yon, kailangan mo ding isend sa kanya as a proof na nakabayad ka na. Okay? Yan, screenshot mo lang, tapos open mo ulit yung Binance mo. Kapag nag-restart yung Binance app mo, o di kaya na-close yung Binance mo, open mo lang siya, partner, tapos balik ka doon sa transaction nyo. So, ang gagawin mo, dito, click mo lang itong wallets. Pagkatapos ng wallets, click mo agad yung funding na nasa taas. Tapos dito sa funding, click mo ulit itong P2P. Okay? Tapos dito, partner, meron diyang maliit na button. Ayan. Click mo yan, partner. Okay. Para bumalik ka doon sa transaction. So, dito, click mo lang itong transferred.
notify seller. Okay, notify mo yung seller mo. Tapos dito naman partner, click mo itong message. Okay, message na icon. Tapos dito sa message, isend mo yung resibo o yung screenshot ng GCash, yung payment na nabigay mo sa kanya. Okay? Tapos antayin mo lang yung seller na i-release niya yung USDT coin. Okay, so wait mo siya na ma-release niya. So dito partner, habang wini-wait mo, so wag mo i-close yung Binance app mo. Okay? So antayin mo lang na ma-release ng seller. Tapos ganito po yung lalabas. Ayan, deposited into your funding wallet. At wag mong kakalimutan partner na magbigay ka ng feedback. Ayan, positive. So, kahit ano po, pwede pong i-comment sa kanya. Tulad nito, pwede mo ilagay legit. Since ni-release niya man talaga yung USDT coin natin. Ayan. So, ganyan lang po. Tapos, back mo. Okay? Pagkatapos mo mag-leave ng comment, back mo lang partner. Click mo lang yung back. Tapos dito sa funding, refresh mo muna ito partner para mag-reflect yung USDT mo. Ayan. So, nag-reflect na po yung USDT coin mo. Yung next natin na gagawin is ililipat natin yung funding to spot. So, click mo lang itong transfer. Tapos dito sa transfer, pwede mo agad i-click itong max na button. Tapos, click mo itong confirm transfer. Pag transfer successful na partner, yung next naman na gagawin mo, i-click mo itong spot na nasa taas. Ayan. Tapos, check mo kung pumasok na ba yung USDT coin mo. Since andyan na po yung USDT coin mo, yung next naman na gagawin mo partner, i-click mo itong trades. Kasi yung USDT, kailangan natin siya i-convert to Polygon Matic. Since yung video tutorial natin, paano tayo magkakaroon ng Polygon Matic token dito. Okay? Ito sa taas, click mo itong convert. Tapos dito sa convert, make sure mo partner na yung from ay USDT coin po yan. Tapos naman dito sa to, click mo ito. Tapos search mo Polygon Matic. Tapos click mo lang yung Matic. Then make sure mo partner na nasa taas USDT. Tapos sa baba Matic, pwede mo agad i-click yung max. Okay, pagkatapos ng click mo na max, click mo preview conversion. Tapos click mo na itong convert. Ayan partner, so conversion successful na po siya. So ang gagawin mo, babalik ka doon sa spot. Okay? Click mo lang itong back na button. Tapos dito sa spot, refresh mo po siya. Ayan partner, pumasok na po yung Matic Coins natin. So ganun lang po kadali yung steps, yung process paano ka magkaroon ng Matic Coins dito kay Binance. Maraming salamat po sa panonood. This is again Coach Gerald saying that you are blessed to become a blessing. Have a great day po.